Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emanuelo Alejandro. Ito po ang aking daily devotion ngayong July 11. And for today, ating pag-uusapan ang Old Covenant. Now, maaaring magkaroon kayo ng misconception, no? Old Covenant does not mean Old Testament. These are very different things. Yung Old Covenant po, ito po yung dating kasunduan ni God sa atin, na kung saan sa Old Covenant, kailangan nating sumunod sa mga kautusan, namely yung Ten Commandments, and tayo ay ibibless ng Panginoon in return. Pero, kapag tayo'y sumuway sa mga laws, sa mga commandments na ito, merong mahigpit na parusa. Ito yung pagkawalay kay God. So, sabi sa Hebrews chapter 8 verse 13, by calling this covenant new, He has made the first one obsolete, and what is obsolete and outdated will soon disappear. So, sa pagkakaroon daw po ng Old Covenant, mayroong deadline yung covenant na yun. Dahil yung covenant na yun was designed to be replaced by the new covenant. Pero kahit na-replace na yung new covenant, na ng new covenant yung old covenant, meron pa rin purpose yung old covenant. And that is our question for today. Ano ang nakikita mo sa salamin? Isa pong magandang analogy sa old covenant is yung old covenant po ay nagsisilbing salamin. Dahil kapag ikaw ay tumitingin sa salamin, nakikita mo yung sarili mo. At kapag ikaw ay tumitingin sa old covenant, nakikita mo yung mga kasalanan na ginagawa mo sa pang-araw-araw na buhay. Dahil nakalagay nga sa old covenant yung mga kailangan natin gawin na hindi naman natin natutupad. So we become aware of our sins. Nakikita natin sa listahan na yun na, ay, ito hindi ko to nasusunod. Ito, nasusuway ko to araw-araw. So, nakikita mo, nagiging aware ka na ikaw ay isang sinner. That is why the Old Covenant is also a judge. Na kung saan, nagbibigay ng karampatang panghuhusga sa iyo. Kapag nakalagay doon, at hindi mo sinusunod, then you are deemed sinful. Pero may good perspective ang Old Covenant. Dahil marirealize natin na yung mga nakasulat doon is hindi natin nasusunod. Hindi natin kayang sundan, to be frank. Dahil tayo'y makasalanan. Kaya, kinakailangan natin si Christ. Dahil si Christ, nagkatawang tao, He was born under the law, He followed the law perfectly, but still He suffered. He got tortured. He got crucified. Why? Because of our sins. Binayaran niya yung dapat nating bayaran. Si Kristo ay nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa atin. That is why there is no longer an old covenant. It's merely covenant of the past. And yung new covenant, yung naging paraan upang yung pagmamahal at yung kautusan at yung katuruan ng ating Panginoon ay mapunta sa ating puso. Hindi na sa isang stone tablet na tayo ay nagiging aware na kung saan kailangan natin mag-reflect ng bigat ng ating mga kasalanan at yung kinailangang bayaran ng Panginoon para matubos yung mga kasalanan na yun. Let us remember that God is graceful. He is full of grace. Siya'y naawa sa atin. Pinaramdam niya ang kanyang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang sariling anak. So rejoice in the freedom and grace found in Christ, na siya lamang ang kayang magbigay. Wala nang iba. Kay Kristo ka lang dapat lumapit kapag gusto mong lumaya ka. Kapag gusto mong tanggapin ng Panginoon.
Remember na dahil sa Kanya, naligtas ka. So you no longer live for yourself, but you live for Christ that died for you. So renew your commitment to love and serve Jesus. Gawin mo lahat ng makakaya mo. Paglingkuran mo siya. Bigyan mo ng lugod ang Kanyang pangalan. And therefore, have faith in Him. Yun lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat, and let us all give glory to God.